sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayong manghihip. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang mag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwa, sa isip ko, sa salita at sa gawa. Magulang ko ay susundin at ang Okay, isang oras na naman po tayong magkakasama-sama. Isang makulimlim na tanghali, ika-12 sa buwan ng Setyembre, taong kasalukuyan. Isang oras niyo naman po kaming makakasama, kasama ang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Northern Police District and Eastern Police District. Maaari niyo po kaming panoorin live sa FB DWBL Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Sa inyong talapihitan sa radyo, 1242 kHz AM band. At sa YouTube, nasa YouTube din po tayo. Ngayong araw na ito ay marami po tayong i-congratulate. Inaapura ako ng aking engineer. Sayang nagra-rush kasi yung ating DDDO. Siya po ay dumaan dito sa atin and kanina po lamang ay tinanggap na naman niya another award. Na-receive po niya ang Best Senior Police Commissioned Officer for Admin during his term, as CDDS Eastern Police District. And now he is the District Director for Operations, Deputy District Director for Operations, Northern Police District. We are very proud of you, sir.
continue being ika nga ay isang huwarang pulis. The action man, the man behind the lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan, the author. Once again, congratulations. Sabi nga natin, ngayon po presently, he is with the he is with the Northern Police District as the District Director of Deputy District Director of Northern Police District. So once again, nakikita niyo po sa aming screen ang awardee ng Best Senior Police Commission Officer for Admin, Police Colonel Benliner Capili. Okay, maraming salamat. And this time, nais nating batiin pa ang isa pang importanteng tao sa atin, May pusong public servant. Okay, inuna ni Arnold, inuna ni Engineer yan. Sige, anyway, I'm very proud to tell you again, Sabi ko nga, hindi lang sila balai sa akin. Way back, sila po ay itinuring akong nakababatang kapatid. And I also treated them as my elder brother and sister. Si Ate Nel and Kuya Dante Hipol. Thank you very much sa very warm welcome at saka talaga namang inilibot tayo, sa Bataan po. Again, ang aking manugang si Jingni po, Hipol at ang aking anak si Christopher. So once again, to all the people there in Bataan, Balanga, Bataan, thank you very much. Ipinasyal din tayo sa Tala, Ay, ng taas, engineer. So once again, thank you very much po sa mainit na pagtanggap at talaga po namang sa 4 na araw na stay natin, muntik na nga akong hindi bumalik ng Maynila eh. Thank you very much, Ate Nel and Kuya Dante Hipol. So another important person with the heart of a public servant, puro public service. Ano yan, Rock Charity? Nagkamali ang engineer ko. Babatiin lang natin, hindi lamang siya doktora. May puso rin siyang mapagkawanggawa. And we are dedicating a birthday song para po sa kanya. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday, 'Cause it's a special day. Dr. Dot Baltasar Birthday. Come on, let's be happy. ng Health Service diyan po sa Kamkrame Birthday. Dental and Oral Surgery Center. Yes, can be. Happy, happy, happy. Dr. Dot Baltasar, We wish you all the best in every way. happy birthday. Happy birthday. That's all we want to say. Pare-pareho sila, lahat ng aking binate. From our DDDO to my Balaes, Ate Nel and Kuya Dante, kay Dr. Dot Baltasar, continue to be a blessing, a blessing and inspiration to each and everyone. Ika nga, na kasi wala silang hindi, wala rin silang tinatanggihan. Laging nakabukas ang kanilang pinto sa mga taong nangangailangan. 'Cause it's a special day. Again, happy birthday! Happy, Hindi na ako magtatanong kung ilang taon na siya, come on, but she look younger sa kanyang face. Dr. Dot Baltasar. Ganyan din si Dr. Rose, si Rose Hahana ng Eastern Police District, ng medical also. happy. So partner, thank you very much. Wish you all the best in Thank you, engineer. Thank you sa aking pilot, happy birthday. kay Police Corporal Robin Barameda. Siyempre, kay
Corporal Rolly, no? Hindi ko nakuha yung pangalan ng mga kasama ni Sir kanina. Magandang tanghali sa District Director ng Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito Gapas. Mamaya po, napakapalad natin, pupuntahan natin ang lugar ng may pansit Malabon. Okay, so this time, bago ko magpatuloy ng aking pag-ilan lang, baka makalimutan ko, batiin ko na si Patrolman, tama ba? Patrolman Abduhan. Mamaya bibigay na niya yung pangalan niya. No? Kay Engineer, thank you very much also. Isa pang congratulations. We would like to congratulate yun. Mamaya siguro i-flash natin yung picture niya on the confirmation ng kanyang appointment. Pero bago ko ibigay yon, nais ko munang muli ipapakilala ko ang aking partner minus the other one, si Major Agmalio, which is so busy dito po sa PSA, nakatatapos lamang With me is the PIO ng Northern Police District, Police Lieutenant Colonel Salas. Magandang tanghali sa iyo, ma'am. Magandang tanghali po, Tita Flory, at sa lahat po ng mga sumusubaybay sa lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Ganon din po, binabati ko rin po ang ating Chief PNP, Police General Benjamin Acorda Jr., Sir, ang ating pong RDN CRPO, Police Brigadier General Jose Nartates Jr., Sir. Siyempre po sa aming District Director, Police Brigadier General Rizalito G. Gapas, at ang aming din pong DDDA, Police Colonel Ericito Miranda. Siyempre po ang ating action man, si Police Colonel Ben Liner Capili po, ang aming DDDO, at ang aming CDDS, Police Colonel Idilberto Pitaliano. Ganon din po sa lahat ng mga taga Northern Police District, lalong-lalo na po sa aming opisina, ang District Community Affairs Development Division sa pangunguna po ni Police Colonel Ariel Kapukaw, at sa PIO po, mga tao ko po, binabati ko po kayo. Lalo na po yung magse-celebrate ng birthday katulad ko sa Friday, si Police Corporal Gladys Amangan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Mamaya alayan natin ng birthday song, no? Si PIO. Okay, ang programang ito ay hindag sa atin ng Pioneer Float Glass Manufacturing Incorporated, owned and operated by Mr. Paul Vincent Go, with office address at Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Hello kay Kisha. Okay, bago ko kasi makalimutan, may isinenda ko sa iyo, no? Nais ko siya sa FBS. May isinenda kong picture ngayon. Dahil siya po ay alam mo, ma'am, patuloy itong tumutulong sa ating mga kababayan, Lalo higit yung mga biktima ng mga manloloko, biktima ng ito ay may kaugnayan sa LTFRB. Dahil ang dami nating mga kababayan, na nabibiktima pa rin, ang dami pa rin ng bibiktima, no? And we would like to congratulate him because since 2014 pa, he's been with us. He's been helping all those people na ini-endorse po natin. And we are very proud of you. Sabi nga, you deserve that. Pag inaantabayan na natin, you deserve the confirmation. Now, ayan po, inyo pong nakikita ang butihing si Attorney Frederick Valero, ang Chief Legal ng LTFRB. Yan po, finally, siya po yung nasa center, no? Banggitin na rin natin, yan ang OIC ng Region 3, LTFRB Pampanga, Attorney CJ Morbella. So once again, Attorney Eric Valero, we are very proud of you on your confirmation sa kanyang appointment, the Chief Legal, LTFRB. Okay, we have 14 or 13 minutes after 12 o'clock. And this time, atin pong tatanggapin ang pag-uulat
Mula po sa Bulwagang Pambalitaan ng Northern Police District, mula sa ating PNN, NPD Police Reporter, mula po kay Patrolwoman Glaze. Top 2 most wanted person ng Hernani Municipal Police Station arestado sa bisa ng warrant of arrest. Kinilala ang akusado na si alias Nelson, 22 taong gulang, na kasalukuyang naninirahan sa San Rafael, Guagua, Pampanga. Matapos magsagawa ng joint manhunt operation, ang mga operatiba ng NPD District Special Operation Unit kasama ang mga tauhan ng NDITRIU-NCR at sa pakikipag-ugnayan sa 2nd COI ESP MFC, Hernani MPS, Eastern Samar, PIU ESPPO at DID-MPD ay matagumpay na naaresto ang akusado sa kahabaan ng Barangay 8, lungsod ng Caloocan. Ang warrant of arrest ay inisyu ni Honorable Nathaniel E. Baldono, Presiding Judge RTC Branch 2, Borongan, Eastern Samar para sa krimen na attempted rape. Ipinaalam sa naarestong akusado ang uri ng kanyang pagkakaaresto at karapatan sa konstitusyon. Pagkatapos nito, dinala sa District Special Operation Unit para sa tamang disposisyon at dokumentasyon. Ulat naman para sa Valenzuela, arestado ang isang individual. Kinilala ang suspect na si alias Jordan na 45 taong gulang. Matapos magsagawa ng bypass operation ang mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Valenzuela, nakumpiska sa suspect ang 6 na sachet na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu, isang coin purse, cellphone, motorsiklo at mga pera na ginamit bilang bypass money. Ang halaga ng mga nasabat na ebidensya ay nasa 200 at 4,000 piso at may humigit kumulang 30 gramo ang timbang. Pagkatapos nito, dinala ang suspect sa Valenzuela Medical Center para sa medikal na pagsusuri at ang mga nasamsam na piraso na ebidensya ng droga ay ibibigay sa NPD Forensic Unit para sa chemical analysis. Ang reklamong kriminal para sa paglabag sa Section 5 at 11 sa ilalim ng Article 2 ng RA 9165 ay isasampa laban sa mga naarestong suspect sa Valenzuela Prosecution Office. Mula naman sa Caloocan, timbog naman ang isang number 1 most wanted person ng district level sa bisa ng warrant of arrest. Kinilala ang akusado na si Asyong Buloktoy na 41 taong gulang matapos magsilbi ng warrant of arrest ang mga tauhan ng Substation 10 Caloocan City para sa krimen na murder. Ang warrant of arrest ay inisyu ni Honorable Rowena Violago Alejandria, Presiding Judge RTC Branch 121, Caloocan City. Ipinaalam sa akusado ang uri ng kanyang pagkakasala at karapatan sa konstitusyon. Bukod rito, ang akusado ay kasalukuyang nakakulong sa Substation 10 Caloocan City dahil na rin sa mas naunang kaso ng pagpatay noong June 25, 2023. Mula naman sa Malabon, arestado ang 2 lalaki sa Barangay Longos. Kinilala ang mga drug suspect na sina alias Putol na 33 taong gulang at alias Drex na 27 taong gulang na kumpiska mula sa kanila ang 2 sachet na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu, isang pitaka at mga pera na ginamit bilang bypass money sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Malabon, kaugnay ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation o SACLEO. Naaresto ang suspect matapos sila magsabuatan ng pagbebenta ng pirasong sachet na hinihinalaang shabu. Ang mga na-recover na ebidensya ay may kabuuan na timbang na humigit kumulang 52 gramo na may standard drug price na 354,280 pesos. Ang mga nasamsam na ebidensya ay dadalhin sa NPD Forensic sa Handaan, Caloocan City para sa pagsusuri at ang mga naarestong suspect ay isa sa ilalim sa drug test at pagkatapos ay pansamantalang ikukulong sa custodia facility ng Malabon City Police Station. At yan po ang mga balita dito sa Team NPD. Kaagapay mo, Patrolwoman Daisy Esperanza.
Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Ang tumpak na oras, 19 na minuto, makalipas ang 12 ng tanghali. So this time, we are going to play. Ang balitang yan pala ay handog sa atin ng Pioneer Float Glass Manufacturing Incorporated, owned and operated by Mr. Paul Vincent Go. Magandang tanghali pala sa Assistant Secretary ng LTO, si Attorney Vigor Mendoza, and then kay Attorney Didi Diaz, Attorney Donald Diaz. Magandang tanghali din sa District Director ng Eastern Police District, Police Brigadier General Attorney Wilson Asueta, and then kay General Kraft. Sir, hi, sir. Okay, this time we are going to play the ABP ng Malabon City Police Station. Malabon City consists of 21 barangays and is currently spearheaded by our beloved and very supportive first woman mayor of Malabon, Honorable Jeannie Sandoval. Our police force is composed of 471 gallant and dedicated police personnel, consists of 31 police commissioned officers, 426 non-commissioned officers and 14 non-uniformed personnel spearheaded by Police Colonel J.B. Baybayan as the officer in charge. Our accomplishments includes but are not limited to the arrest of over 65 persons with warrant of arrest, 5 of which are included in the top 10 most wanted, top 1, top 3 and top 5. 12 are most wanted and 48 are wanted persons. In our campaign against illegal drugs, in the 32 police operations conducted, 4,757,157 pesos and 20 centavos worth of prohibited drugs were confiscated. And in our campaign against loose firearms, we have arrested 8 individuals and able to confiscate 8 firearms, and all of these were filed in court. In our campaign against illegal gambling, in 78 police operations, we have confiscated bet money amounting to 47,566 pesos and able to arrest 142 individuals. More so, aggressive and intensive police operations were conducted like checkpoints, police visibility, visitations to establishments and vital installations and many others to assure the Malabon community of their safety and security. With this overall police operations conducted, our station able to attain for the past week of crime clearance efficiency of 90.91% and crime solution efficiency of 72.73%. This crime clearance and crime solution efficiency is also a result of various PCR activities with our advocacy support group and force multipliers such as community outreach programs, cleanup drives, livelihood training programs and many others anchored in our Chief's 5 focused agenda as part of strengthening community engagement as our crime prevention strategy. With more or less 20 advocacy support groups and force multipliers who serve as our partner in all our endeavors, their organization and mobilization is considered as one of our best practices, as their organized group since year 2021 plays a big role in keeping the city of Malabon peaceful and a progressive one. Okay. Inyo pong napanood ang AVP ng Malabon City Police Station. He is a family man, a man of virtue, perseverance, and hard work. He is a member of the strong, dedicated, and dignified PNPA class of 2000. He is currently the officer in charge of Malabon City Police Station. With his 27 years in the police service, serving the nation with pride and honor and sacrificing his life and lives
for the service of the Filipino people, he ought to serve and protect. On that length of service, he was assigned in different PNP offices nationwide, armed with appropriate trainings. He was given numerous commendations and medals for his dedication, hard work, and service to people. Also, not to brag, to serve as an inspiration to many, he was meritoriously promoted in certain rank that made him distinct among others, which is only given to few and the bravest. With the accomplishments, he was trusted with critical positions that needs expertise as a leader. Amin pong taos-puso na pagpapasalamat sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na makadaupang palad ang isa pang The Action Man. Kakatauhan po ng butihing Chief of Police ng Malabon City Police Station, Police Colonel J.B. Baybayan. With me is my co-anchor, PIO NPD, Police Lieutenant Colonel Salas. Magandang tanghali sa iyo, Colonel COP, si Colonel Baybayan. I just don't know kung natatandaan ako ni Colonel Baybayan. Nung bata-bata pa siya, siguro, no? Parang nakatandem ko na. I've been handling several PNP radio programs before. Nakita ko yung apelido ni Sir. Nung bata pa siya, Sir. Anyway, magkakabuko kasi Sir ng edad, ano? So, ngayon, nais po natin bigyan ng pagkakataon ng butihing COP ng Malabon City Police Station para bumati po, no, sa ating mga giliw na tigapakinig. We are being viewed worldwide sa ating FB live streaming at nasa radyo din po tayo as sa YouTube. Go ahead, COP. Magandang tanghali po sa ating mahal na Ate Flory at sa kanyang kasama ang ating District PIO. Napakasipag si Lieutenant Colonel Connie Salas. Thank you, Sa sir. mga tauhan ng Malabon City Police Station. Oo, ang tipid-tipid naman ni COP bumate, ano? Anyway, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik. Nais natin, sabi nga, the objective of this program na kung saan po ang ama ng programang ito, ang author ng programang ito ay nandiyan sa inyo ngayon. Siya po ang Deputy District Director for Operations, si Police Colonel Benliner Capili. And magandang tanghali kay Ma'am Kat Capili, no, ang wife ni DDDO. Congratulations daw DDDO sa award. Congratulations daw kay Mr. Capili. Gayon din kay Ka-Earning ba yun? Yung daddy ni Sir, no? I'm just taking this opportunity. Nabanggit ni Sir, para sabi ko nga kanina, the objective of this program is we are more on information, familiarization, Colonel, no? Higit sa lahat, we reach out to the community, lalo higit sa inyong area of responsibility. So for now, we will be asking from our COP kung gaano po ba kalawak ang nasasakop ng Malabon, gaano karami ang barangay nito, at higit sa lahat, ano, yung general situation ng peace and order in the area of Malabon, sir. Ang city po ng Malabon ay nabubuo po ng 21 na barangays at Okay. Malaki rin, ang ating pong population ay 443,000 mahigit po. So ang population, police to population ratio natin is 1:883. So kulang na kulang po ang ating kapulisan. Ang sitwasyon po ng peace and order sa city po ng Malabon, it is generally peaceful naman po. At kung may mga nahuli naman po tayong mga krimen, ay ito ay kinukonsidera mga petty crimes lamang. Tahimik po ang syudad ng Malabon. Atin po itong binabantayan 24
oras at sa loob ng isang linggo, 24/7 po tayo nagsisilbi. Okay, yung aking co-anchor who is also the PIO ng NPD, no? Go ahead, ma'am. Hi sir, magandang tanghali sa'yo. Sir, Magandang kung di nyo po alam, Tita Flory, si Sir is bago lang po siyang talagan, last August 27 lang po siya na talaga as OIC po ng Malabon City Police Station. Pero makikita nyo po, ang lalaki na na accomplishment niya. Kahit Nakita nyo po. bagong talaga, dito naman sa profile ni Sir, no, ay lulang-lula na ako. Kaya naalala ko si Sir Baybayan. Ano? May kita nyo kanina dun sa ABP, talagang malalaking accomplishment niya. Para po ma-elaborate ni Sir sa atin. Sir, pwede nyo po bang i-highlight yung mga latest accomplishment nyo ngayon sa Malabon? Yes, yun nga, nagkaroon tayo ng one time, big time, no, na SACLEO, yung tinatawag nating simultaneous anti-criminality and law enforcement operations. At doon nga natin nakita na sa pamamagitan ng ating operasyon na yan ay ating nakukuha at nalalambat natin yung mga may standing warrants of arrest, no? At nakakatulong tayo dahil na-implement natin yung ating mga ordinansa, lalong-lalo na yung sa curfew of minors. At Okay, nagahang ang connection ni Colonel Baybayan, ano? Sana paki-check, Sir Abduhan. okay na po. Okay, Ma'am, nagbalik na, no? Ayan. Iisang problema. Sabi nga, mabilis ang pulis, mabagal ang internet. Go ahead, Colonel. Po, dahil sa internet na yan, no? Last week po ay nakahuli tayo ng mga magnanakaw ng cable ng mga service providers, no? At yan nga, ay humihina ang ating internet. Pero sa wakas, natimbong natin yung sumitira nito. Kasi yung tanso na binibenta nila ay malaking bagay yun. Dahil, Colonel, lalakas na yun, Colonel. Nahuli nyo na yung mga nagnanakaw ng tanso, no? Anyway, ibabalik natin si Colonel Baybayan after our station break. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWPL. Okay, ang tumpak na oras, 30 minuto, makalipas ang 12 ng tanghali. Ang tumpak na oras na yan ay handog sa atin ng Pioneer Float Glass Manufacturing Incorporated, owned and operated by Mr. Paul Vincent Go. Yun, maraming nag-view, no? At may pinababati si Ma'am Kat. Happy birthday daw kay Miguel Capili. Happy birthday po. Gayun din sa daddy ni Sir, no? Magandang tanghali kay Ka Ernie. Okay, balikan natin. Biglang naalala ni Sir, dahil sabi ko nga, mabilis ang pulis, mabagal ang internet. Pero congratulations sa AOR ni Sir, they were able to capture, yung mga magnanakaw daw ng kable dahil tinatanggalan nito ng tanso. Siguro, isama na rin natin doon sa singit sa atin ni Sir, napag-usapan na rin lang yung kaugnay dito sa bagal ng internet, no? Alam po natin na Colonel or hindi lingid sa ating kaalaman na most of the crime being committed ay ginagamit na rin o madalas din talaga magamit ang social media. Paano po ba ang rumiresponde ang inyong tanggapan? Kumustahin din natin kung ika nga ito po ba ay nasosolve natin agad or ang mga nasa kote natin ay na-file na yung mga cases against them? Ang
yung sa mga nahuli po natin sa pagnanakaw po ng kable. Opo. At saka po yung nagko-commit, Colonel, ng using social media, sama, Yes. sama na rin natin. Sa Malabon City po, meron tayong tinatawag na yung anti-cybercrime unit. Ayun. Ang opisina po ay nasa Caloocan po. So ito pong opisina na to ay nagki-cater ng mga complaints sa mga cyber crimes na nangyayari sa ating lungsod. So ito po sa ngayon ay po sa Caloocan. So sa ngayon nire-refer na po natin doon ang mga complaints ng ating mga kababayan at ito naman ay kanilang tinutugunan ng mabilis. At yun nga, nakakahuli sila. At sa pamagitan ng joint operations, ay nakakahuli po tayo ng mga suspect po. Okay, ma'am. Okay. Actually, tama si Sir. Yung anti-cybercrime unit namin, yun yung doon pinapapunta ng ating mga stations yung mga kaso regarding dito. Kaya mabilis naman nire-resolve ito ng ating cybercrime upon recommendation or upon na sinamahan po ng ating mga police station yung mga nagrereklamo about cybercrime. Tama si Sir. Sir, about naman po sa campaign natin against illegal drugs, ano po yung mga nahuli na natin? Yung latest ng accomplishment about illegal drugs, Sir? Yes, nagkaroon tayo ng saklayo sa Barangay Longos, no? Connie. At nasakutin natin dito yung isang highly HBI natin, no? High value individual na kung saan nga nasamsam natin yung mahigit kumulang na 354,000 worth of illegal na droga. At ito pong ating kampanya naman ay tuloy-tuloy dahil ito nga ay dapat, no, na linisin natin ang ating lungsod sa illegal na droga dahil alam mo naman sa panahon ngayon ay meron pa rin tayong nahuhuli at hindi po natin sila tatantanan at yun nga po ay nagkakaroon tayo ng partnership at dito sa ating City Anti-Drug Abuse Council at yun nga po hindi natin sila tatantanan sa kampanya natin sa illegal na droga. Sir, what comes naman po dun, Sir, sa ating 5 focus agenda ng ating Chief PNP, which is one po dun is yung community engagement. Ano po yung mga programa nyo rito na nakakatulong para po sa ating anti-criminality program or sa solution of crime, Sir? Ano po yung mga programa natin sa station when it comes to community engagement, Sir? Isa po sa mga 5 focused agenda ng ating Chief PNP ay ito nga community engagement at talaga ay tumatalima dito sa agenda na to ng ating Chief PNP. Marami po tayong ginagawang mga programa at mga aktibidades na kung saan ay tinipon-tipon natin ang ating mga advocacy groups at kasama sila sa pagtulong, no, sa information gathering, sa pagbibigay ng dagdag na pwersa sa pagbabantay sa ating lungsod. Natatap din natin sila sa paglilinis, no, ng ating mga ilog at mga kanal. Marami pong mga advocacy groups dito. Meron tayong youth sector, meron tayong women sector, meron tayong sa PWDs, meron tayo dito yung mga organisasyon na kung saan yung mga bikers, no, ay tumutulong din sa ating pag-maintain ng peace and order and public safety. Okay. Hindi rin po lingid sa ating kaalaman and we are very much aware na ang kagawaran ng Philippine National Police is doing, no, yung random drug testing
sa ating mga kagawad ng Philippine National Police. So sa inyo pong Malabon City Police Station, nais lang po nating alamin na now we will not be asking for who are those people who are positive. Gaano ka-dedicated, no? Yung programa being applied sa inyo pong station. How about the monitoring po ng inyong mga personnel? Sabi nga, yung pangangalaga ng isang Colonel Baybayan sa kanyang mga tauhan. Sabi nga kasi, ang lahat ng mga namumuno ngayon ay nagpapakita ng uulit-ulitin ko, Colonel, yung kapag kasi ang isang tao ay sinamahan mo ng malasakit, hindi lang yung serbisyo ang ibinibigay, kung di may malasakit, you will expect 100% assurance that there will always be the loyalty, the honesty, and the dedication, sir? Napakaganda pong tanong, Ma'am Flor, yung nabanggit doon sa drug test ng ating mga tao. Pangatlong araw pa lang po ako noon, nagkandak tayo ng surprise drug test. Pangatlong araw po, nagkandak agad tayo ng surprise drug test, lalo-lalo na sa ating mga tauhan na na-assign dito sa ating Drug Enforcement Unit at ang itong mga operatiba ng ating intelligence section. At nagpapasalamat naman po tayo dahil negative naman po. Negative ang kanilang resulta doon sa kinandak natin na surprise drug test po. At ito po ay ituloy-tuloy natin. Tuloy-tuloy po natin ito. Makakaano po kayo. Go ahead, Colonel. Di ba, Colonel, on your part as the father or the leader of the team, parang it will serve as an inspiration on your part, no? Kasi nga, antimano, dinatnan mo yung mga tao on what you expect na dapat kasi a good leader is also a good follower. Di ba, Colonel? Tama po Okay. yun, Ma'am. So pagdating naman sa trabaho, Colonel, sasabay-sabayin ko na ito. Katulad po na nabanggit natin, kapag kasi ako bumabanggit na yung unang panahon, nagkakabukuhan ng edad no? Before kasi, what we expect from our authorities, anong panahon ng daddy ko ba? World War II. ang tangi talaga, hindi, our kagawaran ng Philippine National Police ngayon, Colonel, is I suppose, iba ang mas naging mayabong pa, mas lumawak yung inyong pangangalaga sa mamamayan. Kasi way back, the only thing that we expect from our authorities is our security, our safety. Di po ba? But now, kaya nga sinasabi kong ibang-iba, meron tayong mga moral guidance na binibigay, ultimo livelihood, ultimo paggagabay sa mga pamilya, yung community relations nyo lalong lumalawak, tapos yung religious dahil meron tayong mga life coaches from the authorities itself, nako-coach yung mga police and it goes down to the community. Tama po ba, Colonel? Yes, ma'am. Maganda po yun. Nabanggit niyo, ma'am. At yan nga po ang dapat nating pangalagaan. Kasi po, ang kapulisan noon, nung mga unang panahon po, mga bata pa tayo, ay ang tatlo lang po ang ginagawa. Tatlo lang po ang basic na ginagawa ng ating kapulisan. Una po dyan is patrol. Yes. Pangalawa, yung traffic. At pangatlo, investigation. Yun na lang po noon. So, dumaan po ang mga taon, no? At na-professionalize natin ang ating kapulisan. Lahat na po ng mga kayang gawin, no? Pagdating sa peace and order, hindi lang po tayo nag-focus doon, kundi pati public safety. Ibig sabihin, kahit ano na pwede nating maitulong para magkaroon po ng kaayusan sa isang lugar, ay may bibigay natin. Tulad nga po ng isang, yung manhole. Manhole na Chappy. Medyo Nagchachapi, but still. Parang mayroong na namang gumagalaw at kumukuha ng ating Oo mga nga.
Hayaan nyo, Colonel, lagi kong sasabihin, ang mabilis ang pulis, ang internet ang mabagal. Mabilis ang Go ahead, makulit. sir. Go ahead, sir. At saka nga po, baka naloko tayo, no? Meron din po kaming nahuli ang tirador ng baterya ng mga jeep. Nakuha natin dito sa Malabon at marami po ang complainant. Wow. Ang galing naman. Sa bagay, pag binabasa ko, pag nakikita ko ulit yung profile ni Colonel Baybayan, talaga namang, sabi nga, August lang, Opo, ilang 27, araw lang, opo. pero ang dami ng Malalaking accomplishment niya, sir. Oo, kasi nga sabi ko ulit-ulit ko nga yung good leader as well as a good follower. Yung serbisyo ni Colonel, talagang kahit saan mo ilagay yan, kahit ilang araw pa lang, talagang may mga accomplishment na. Ihahalo ko na to sa tinatanong ko, Colonel, sabi nga po, isa kasi din sa nagiging inspirasyon, oo, may naliligaw na mga kapulisan pero iilan lamang yan, no? Sabi nga natin dahil patuloy yung paggabay. Ito nga po, ngayon natin na-experience na laging narito yung kasabihan, Colonel, na ang gamot sa taong nakakalimot ay paalaala. Sabi nga, lagi din sinasabi na we need to, or we can try to have a God-centered life. How can we do this? Andyan ang ating sa pulis, kapwa pulis, nagsisilbi, no? Yung ating mga life coaches, yung ating mga otoridad, sila mismo, no, na heads, ay nagsisilbing nagpapaalala. Meron na palagi mismo from the district office, Grame station, nandun palagi yung presensya, no, ng ating life coaches, yung mga kasimbayanan. Parang ang isang tao na may takot sa Diyos, malayo gumawa ng labag sa batas. Yes, ma'am. Tama po yan. Dahil sa ngayon po ay napaka-aktibo po ng ating mga pastors, ang ating ng simbahan para po tulungan ng ating mga kapulisan. Meron po tayong tinatawag yung SWIM, yung Squadding Weekly Interactive Meeting. At doon nga po, once in a week, ay nagkakaroon po tayo ng pakikipag-usap sa ating mga tauhan sa pamamagitan po ito ng mga pastors natin, mga religious groups. Malaking bagay po ito. Dahil unang-una, kung tayo po ay nininiwala sa Panginoon, ibig sabihin may takot tayo na gumawa ng masama. At yun po ang pinaka-basic na ating kailangan ipahiwatig sa ating mga tauhan. At ang kagandahan nito, Colonel, naisama na sa serbisyo, di ba? Yes, ma'am. At Okay. para po na nakakandak natin yan sa ating istasyon. At hindi lang po sa ating istasyon, kundi buong kapulisan na po. Dahil po sa kasimbayanan projects na atin pong itinuloy. Okay. Sabi nga natin, hindi na ito kumbaga sa libro, Colonel, kasama na ito dito sa yung glossary, no? Kumbaga sa libro kasama na yung ang buhay ng isang pulis na ika nga ay kasama yung ang Diyos. Yes, ma'am. Hindi na kasi 'di ba, Colonel, nagsasagawa din ng mga misa. If ever may Yes, po. chances na hindi nakakasimba, wala nang magiging dahilan dahil nagkakaroon ng mga misa sa mga istasyon, sa district offices. Yes po. Okay, ma'am? Opo. Actually, yung sinasabi ni Sir, talaga pong institutionalized na po yun sa PNP, yung swim natin. Aside from that, Sir, aside dun sa mga sinabi nyo, ano pa po yung mapagmamalaking yung best practices dyan sa ating Malabon City Police Station, Sir? Yung best practice natin. Yes. Ito naman ay patuloy na ginagawa na, no? Meron na tayong ditong isang best practice na yung pagbibigay natin ng trabaho dun sa ating mga kababayan na kumbaga is nangangailangan, no? Tulad nito, yung meron tayong coordination at ugnayan sa ating TESDA na kung saan ay trinin natin itong mga kababayan natin sa paggawa, no? Yung tatawag na rag making, paggawa ng sabon,
paggawa ng yun nga, ito naman ay naging successful at tinutuloy natin ito. Ang isa pang best practice dito ay na-strengthen natin yung samahan ng mga advocacy group sa ating nasasakupan dahil nagiging aktibo sila ngayon. At yun ang nakakatuwa dahil kahit sa kanilang monthly meetings ay nakakasama tayo at nagbibigay tayo ng kanilang na-appreciate natin yung mga kanilang ginagawa sa ating nasasakupan. At atin din pong na-conceptualize yung tinatawag natin yung programang BBM, base doon sa ating 5 focus agenda ng ating Chief PNP ay yung ating honest and aggressive law enforcement operation. So ang BBM po naman sa siyudad ng Malabon ay ang programa na ito ay yung Bantayan ang Bayan ng Malabon. Yon. So kailangan Ang ganda ng acronym, sir. lahat ng uri ng krimen at hindi lang yon. Ayos natin yung pagtupad kasi ng mga ordinansa na nandito ngayon sa lungsod ng Malabon. Dahil ito ay malaking tulong hindi lamang sa pag-aayos ng mga pacific, ayusin ng pagpapatupad ng ating ito ay nakakatulong sa atin. Ito ay may mga fees o penalties na kanilang binabayaran. Papaalala ko lang kay Colonel, si OP, pagkatapos natin magprograma, baka po meron pang nakakalaya dyan na nagkukuha ng cable wire. Nagchachapi pa rin tayo, Anyway, isingit ko si OP, yung napag-usapan namin nila Didi, nila General Gapa sa last Tuesday, na naalala ko kasi may sinasabi ka kanina. Naitalakay sa atin ni Didi yung isa sa programa ng kapulisan ng Northern Police District. Ito pong parang familiarization, Kasi sabi nga, may mga tao o may mga ilang mamamayan na wala talagang kakilala sa ating mga kapulisan kasi never in their life nagkaroon ng problema, nagkaroon ng kaso na hindi nanghingi ng assistance sa mga otoridad. And I'm very proud to say na ang district director ng Northern Police District together with its chief of police, ay meron silang programa, Colonel. Ito pong parang ikaw reaching out, sa community para yung ma-familiarize yung komunidad na ito ang ating mga kapulisan. Sabi nga ni Didi before, you don't have to be familiarized, magiging familiar sa iyo with your family name. Give them your name. Siguro yun yung gusto kong kumustahin sa area ng Malabon. Sabi nga ni COP kanina, bantayan ang bayan ng Malabon. So ngayon, idudugtong natin dito ngayon, yan ang BBM. Kasi ang tatak ng Malabon, Pansit Malabon. Di ba, COP? Hindi narinig ni Sir. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Sabi Tama ko, po kayo. nakuha niyo po ba? Medyo nagsabi ko, parang may naglalagari na naman yata. COP, kidding aside, yung acronym ng BBM is Bantayan ang Bayan ng Malabon. So ngayon, because of Colonel Baybayan, this is the Bantayan. Itatabi naman natin to. Ito ang bayan ng Pansit Malabon. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Ito Okay. po yung masarap na, masarap na kuha ng mga kaibigan. Masarap. Oo, pero ibabalik ko dun sa programa na naihayag sa atin na ating district director, yung reaching out and being familiar o ifa-familiarize ng bawat kapulisan ang kanyang sarili sa komunidad. Kumusta po ang impact diyan sa inyo sa Malabon with this program? Napakaganda po ng programang yan ng ating district director po, dahil na-implement po yung tinatawag natin na, ang tawag po kasi dyan is rationalized. Yun pala, rationalized. Rationalized patrolling po yan.
Ang ibig sabihin po yun ay may itong mga kapulisan natin ay may sarili-sarili silang line beats. Ano po? May sarili-sarili silang line beats na kung saan ay particular sila. Alam nila May naglalagari nga siguro. Wala na naman si OP. Habang inaantabayanan po natin Yes. ng Chief of Police. Okay, Ayun po, go ayun. ahead. Go ahead, sir. Go ahead. napakaganda po ng ating topic po, no, sa rationalized patrolling. Base naman po ito sa ating Patrol 101 po na Go ahead po. project po ng PNP. Opo. Ang rationalized patrolling po ay napakaganda dahil sa pag-i-implement po natin ito ay kailangan ay isang patroller ay kabisado niya po yung kanyang line kung saan yun yung madalas niyang puntahan, madalas niyang bantayan, at madalas niyang nakakasalamuha yung mga establishmento dito na may, at yung mga tao na nandito. At ang requirement ng ating district director dito ay hindi yung pangalan na yung apelyido, no? Magbabase kung gaano ka kakilala sa iyong line beat, kundi ang basehan first name ng ating mga kapulisan. Dahil ibig sabihin, kung kakilala ka na nung mga tao na nandun sa iyong nasasakupan ay merong madalas na pag-uusap. Merong interaction na nagaganap habang ikaw ay nagpapatrolya sa iyong line beat. Ito naman, base doon sa ating rationalized patrolling, ay madali ka ring mahuli kung hindi ka doon na madalas. Dahil kung mayroon kasi po tayong tinatawag dyan na maglalag ka sa record book ng ating mga establishmento at ka nag-post o dumaan o nakikumusta o kung anong oras ka doon na lumagi. So marami pong na-implement, marami paraan po, no? Kasi din natin mga patrolman na Ayan, ang ganda ng sinasagot ni COP. Opo. personal calling card dahil doon mismo ay nakakaroon po tayo ng komunikasyon. Yun po ang ating pinapatupad. Sumusunod po tayo sa ating kagustuhan ng ating district director. Sayang. Sayang si OP. Ang ganda ng sinasabi mo kanina. Naglalagari nga yata yung naririnig ko. Ayun. Natatawa si COP. Hindi ko alam kung mic test o kumusta ka dyan, nalagari mo na ba lahat? I think yung internet connection lang po. No, ano yan, sabi nga, sa programa ng PNP natin ngayon, we are giving 100% assurance na sabi nga, ang PNP, wag mo hanapin sa kalsada dahil kahit sa cellphone, nariyan na sila. Kaso nga, COP, yun nga, mabilis ang pulis, mahina ang internet. Yun nga po. Okay, partner, baka meron ka pang nais, no? Baka hindi alam ni Colonel Baybayan, ano? You will be staying with us until 1:15, sir. Okay, partner, go ahead. Actually, si Sir, ang Malabon, alam ko, aside from mga best practices natin to the community, meron din po sila, sir, na best practices para sa kanyang personnel to boost their moral and welfare, sir. Maaari niyo po bang i-elaborate yung best practices nyo when it comes to your personnel, sir? Para po sa tao natin, sa kapulisan po natin. Yes, pagdating naman sa ating moral and welfare, regular naman po tayong nakikisalamuha sa ating mga kapulisan dito sa Malabon at ating inaalam, no? Meron tayong sinatawag na mind care, yung ating proyekto ng mind care. So, yung mental status ng ating mga kapulisan dahil hindi naman natin may kakaila, no, sa dami ng mga trabaho, yung sa dami ng mga siyempre hindi na natin isasama na natin yung personal na problema, no?
At kinukumusta natin sila sa kanilang mental tawag nito, yung sa kanilang health, no? And nagkakaroon tayo ng awareness ukol dito kung ano yung mga dapat gawin dahil sa panahon ngayon, kakatapos lang mo nating pandemic at nandun pa rin tayo sa sitwasyon na yung nakaraan ay nandyan pa yung sa kanilang na-experience. At hindi lamang po yun, hindi lang po ang ating mga kapulisan, kundi ang ating pong mga PUPCs, ang ating mga nasa ating custodial facilities, tinitingnan din natin kanilang physical health, no, at saka mental health. Regular po yan, base naman po sa direktiba ng ating district director. So tuloy-tuloy po. Ang isa po dyan ay kung may mga accomplishment na mga ganda, ay nagbibigay po tayo ng mga commendations and medals. At ito namang mga commendation na to ay na-convert nila sa kanilang pagpapile ng leave. So marami po. Katunayan, ang ating pong local government unit ay sumusuporta rin po dito sa pamamagitan ng pagbibigay ng subsidy allowance sa ating mga kapulisan. At Isa yan, nagpapasalamat po kami. Go ahead po. Oh, yun, isa yan, we would like also to extend our thanks, no? Ang COP natin. Go ahead, sir. Thanking all the stakeholders from Malabon. Ang kapulisan po ng Malabon ay nagpapasalamat sa ating mga stakeholders at yung sumusuporta sa ating mga programa, lalo-lalo na yung pagpapatupad ng ating mga proyekto sa ating nasasakupan. At lalo-lalo na po ang ating local chief executive na nagbibigay po talaga ng suporta sa ating kapulisan, pagbibigay ng mga gamit, pagbibigay ng mga supplies sa opisina. Malaking tulong po yun. At katunayan ay meron pong mga sasakyan, mga mobile patrol na kanila na pong ipinamahagi sa ating kapulisan po. Malaking tulong at kami po ay nagpapasalamat. Okay, Colonel Baybayan, wag muna po kayong aalis, ano? You will still stay there until 1:15. Tayo muna po ay mag-i-station ID. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWBL. Okay, patuloy po kayong nakikinig, nanonood dito po sa programang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Northern Police District, Eastern Police District. Kasama po rin po natin ang Chief of Police ng Malabon City Police Station, si Police Colonel J. Baybayan. Hindi ko alam kung natatandaan ako ni Colonel Baybayan, no? Noong unang panahon. Hindi, very expert si Sir pagdating sa kaya lang sa bagay, even na General Torre, sila that was 2004. I just don't know kailan nag COP or whatever it is, kasi sir, mabubuko yung edad ko eh. Anyway, balikan na lang natin si sir. Kanina sir, nabanggit nyo nga, I even ask you, yung ating mga stakeholders, which is really of big help, no? Very supportive ang stakeholders, very supportive ang local government, syempre inspired, no? Yung ating working force, no, to work, of course. And isa dito din, napapangalagaan na din ng ating kasi dati
Dati na naman, dati na naman, puro duty, wala yata nangungumusta, puyat ka ba, ganito ba? Kaya ang daing ng ating kapulisan way back ay, sorry, but there are those people na nariringgan natin ng ganito. Puyat ako, duty na naman ako. Pero alam niyo po ba ngayon, sa mga panahon na ito, dahil, Colonel, meron kayong parang a sort of a shifting, no? Yung pagtatrabaho ng ating mga kapulisan. Kaya malaki ang panahon, ang oras para sila ay magkaroon ng pahinga tapos susunod ulit ng duty. Parang there is the interval for them kasi nga because of yung mind care, that's also one purpose of that, and the health care, of course, no? So sa inyo po, Colonel, kumusta po sa inyo yung yun nga, moral and welfare? Doon po mapasok yun, no? Sa 5 focus agenda ni Chief PNP, sir. Yes, ma'am. Tulad po ng mga nasabi ko, yung sa moral and welfare na aspeto, no, ng ating mga kapulisan. Dito po sa lungsod ng Malabon, ang importante po dito, ang bawat isa ay dapat pumapasok na nakangiti at masaya. Kasi po, pag dinala mo yung problema, ay maapektuhan ang iyong trabaho. Kundi maapektuhan at maapektuhan din sigurado ang inyong decision making. Lalo na magre-resulta ito ng hindi maganda, no, sa iyong trabaho. Kaya nga po dapat dito po sa aspeto na to sa moral and welfare, halimbawa po ang ating mga tauhan, ang ating kapulisan ay kailangan din pong may pahinga. Ibig sabihin, ang mga nag-apply ng mga leaves ay hindi naman po natin yan dinideny, kundi binibigay nating prioridad kasi ito po ang panahon na makakasama nila ang kanilang mga pamilya dahil magli-leave sila dahil para sa kanila at masarili nila ang oras, no, ng bonding, ng pagsasama ng kanilang mga pamilya at upang i-celebrate din ang kanilang mga special na celebrations, anniversaries, birthdays. Ay itong bagay na ito napaka-late po pero malaki po ang naitutulong ng mga ito. At akin nga pong ina-encourage ang ating kapulisan dito na huwag hayaan na hindi nila magamit yung kanilang mga leaves na natitira dahil ito po ay pribilehyo ng bawat isa sa atin. Yun po at ang tinututukan po natin yun. At ang iba pong mga programa po natin ay tulad ng pagbibigay ng halimbawa yung sa mga court hearings. Tama na, mayroon na po tayong existing na project diyan sa pagbibigay po ng konting panggastos. Kumbaga, kung attend po sila ng mga court hearings, alam po naman natin na marami ng mga miyembro natin na may mga court hearings. At yun po naman ay sinusuklian natin ng konting panggastos. Atin pong tinutuloy yun at yun po ay programa ng ating PNP organization naman na matagal na po. Sinusuklian natin ang kanilang accomplishments sa mga rewards na binibigay natin at yung mga hindi naman tumatalima sa mga policies at tumatalima sa ating mga utos ay nabibigyan din naman mga demerits. Kumbaga sila ay magre-render ng fatigue duties. At atin pong ding sinisikap na in-implement din natin yung on-the-spot inspection and correction upang maayos ang ating mga kapulisan, pagbibihis, no? Pagdadala ng kanilang o pag-aayos ng mga gamit. At ito po ay sang-ayon din sa mga existing na ating pinapatupad. Sana po marami pa pong mga estratehiya kung paano natin maibibigay ang moral and welfare sa ating mga kapulisan. At ito po ay ating tinitingnang mabuti kung may mga recommendations ang ating mga ibang officials dito ay atin po namang pinoconsider at pinapatupad.
naman ng Malabon Police. Sir, aside from dito, sir, dahil malapit na po yung, sabi nga natin, barangay and SK election, ano pong preparation o ginagawa ng ating kapulisan sa Malabon para po sa seguridad ng darating na election, sir? Yes, Yung mga programa. tulad nga na ngayon, nasa election period tayo. Ang ipinapatupad po natin dito is yung siyempre yung gun ban. Meron tayong mga COMELEC checkpoints in coordination with the COMELEC election officer po. At yung mga security deployment before, during, and after the election ay ating na pong nailatag. At tulad po ngayon, no, ang pag-maintain ng ating day-to-day COMELEC checkpoints ay marami po ang nasisita natin na nagbabiolate ng mga traffic violations, na-issue natin mga ticket. Pagdating po sa ating itong BSK election, no? Ang ating pong mga programa diyan ay sana po ang ating mga tumatakbo ay tumalima kung ano po yung itinakda ng batas at kung ano po ang mga polisiya na inilalabas ng ating Commission on Elections. Atin po silang binibigyan ng, kumbaga, nire-reach out natin kung ano man yung mga dapat na ayusin doon sa aspeto na kung saan ay bago po maganap ang ating election ay magkakaroon po sana ng mga peace covenant, no? At yan po signing of the peace covenant signing na ating gagawin. At ang isa pa dyan is yung ating mga in-implement dyan is yung Oplan Katok, no? Yung sa mga expired na license na firearms license. yes, firearms license na may expired na po. At meron din tayong sinasagawa na tawag nito yung sa regular na koordinasyon sa ating mga COMELEC officials. At siyempre sa ating mga barangay officials, kasi sa ngayon po siyempre hindi naman natin may mga konting problema, pero as general po manageable naman po. Opo, kasi wala naman pong balita with regards to sa Malabon with regards to election-related violence. And maidagdag na rin natin kay Colonel, I've been monitoring this, kung yung mga election-related incidents, and yet napakaganda naman ng ng coordination kasi meron ding monitoring, Colonel, na ginagawa ang COMELEC. Like dun sa mga violators ng mga implemented rules nila, may mga nakahanda silang mga kakasuhan ng mga ididemanda. So napakalaking bagay noon, nakakaagapay sila ng ating mga otoridad. 'Di ba, Colonel? Anyway, we only have 5 minutes. Sayang yung mga statics na yung mga yung moments ni sir Oo, na sayang. Pero but anyway, I know, Colonel, napansin niyo po ba kung kailan po maghihiwalay na tayo? Tsaka po ang linaw-linaw. Kaya nga po parang may nagsabutahe yata po Anyway, with the 5 minutes na naiiwan po, nais po namin kayo hingan ng inyong mensahe para po sa ating mga kababayan, higit sa lahat po sa mga mamamayang tiga Malabon, sir? Yes, Amang. Una nagpapasalamat po kami at kami po ay naimbitahan dito sa inyong programa, Ma'am Flor at Connie. Siyempre, ang ating district director naman ay nandyan palagi sa atin, umaalalay ang ating members ng command groups. Sa atin pong mga kababayan, sa bayan po ng Malabon, tayo po dapat ay makiisa at makialam. Makiisa sa isang bagay na, kumbaga, titignan natin kung paano natin maayos ang peace and order ng ating bayan. Makialam po tayo kung sa mga problema, kumbaga sa anti-criminality campaign, tayo po ay makialam. Kung may mga impormasyon po kayo na
kumukuha ng mga kable tulad po ng ganyan, kailan po tayo. At pagtulong-tulong po tayo upang maging maayos ang bayan ng Malabon. Panatilihin po nating tahimik ito. Gawin po natin ang nararapat para sa ating bayan. Maraming salamat po. Okay, and padagdag natin kay Colonel Baybayan, yung hotlines nila and the communication that yung mamamayan natin can reach out, Malabon Police Station, sir. Yes, ma'am. Meron po tayong hotline. Kung may mga informasyon po ang ating mga kababayan ay gustong ipahatid sa atin, ang hotline po natin ay 0921-705-0770. Atin pong ulitin, ang hotline po ng ating Malabon City Police Station ay 0921-705-0770. At makakaasa po kayo na kami, once na tumawag kayo o nagbigay ng impormasyon, kami po ay aaksyon ng mabilis. Maraming salamat. Okay, with that, Colonel Baybayon, ang Chief of Police po ng Malabon City Police Station, maraming salamat po mula po sa lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. God bless you, sir, and thank you. Thank you, ma'am. Okay, inyo pong narinig ang tinig ng Chief of Police ng Malabon City Police Station, si Police Colonel Ray, Baybayon. J. Baybayon. Oo, pero talagang hindi ko makakalimutan yan. Segundo na lang. Balikan ko yung binati ko kanina, si Dr. Dot Baltasar. She is the Chief Career Development Management Section of Dental Division ng Health Service ng Philippine National Police. Happy birthday ulit. Okay, isang mabilis na paalam. Bago po ako magpaalam, nais ko munang pasalamatan yung COP ng Caloocan dahil pinairam ako ng sasakyan kanina. Go papunta ahead, please. Si Police Colonel Ruben Lacuesta, magiging guest natin siya. Ganun din po, binabati ko yung mga kababayan ng asawa ko sa Mabinay, Negros Oriental na nanonood ngayon. Opo. Kaya ito po ang inyong lingkod, Police Lieutenant Colonel Salas, in behalf of our District Director, Police Brigadier General Rizalito Gapas. Kami po ay nagpapasalamat sa ating mga mamamayan na nanonood, lalo na po sa Kamanaba area. Kami po ang inyong pulis, lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Okay. Overtime na naman tayo. Maraming salamat po. Once again, sa darating po na Martes, inyo po kaming muling panoorin, pakinggan, lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Flory Gabitan. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan.